punto pong ito, humingi na tayo ng update sa naging pinsala ng Bagyong Agon. Makakasama natin si Undersecretary Ariel Nepomuceno, ang Office of Civil Defense Administrator at NDRRMC Executive Director. Magandang tanghali po, Yusek. Magandang tanghali din po. Hingi lang kami, Yusek Ariel, ng konting mga updates, lalo na mga datos. Una po, syempre, we don't want additional casualties, pero meron po ba kayong report ko sa casualties na dulot po ng Bagyong Aghon? May isa ho, yun nga ho, may isa po sa katungang palad na iulat na isang posibleng nasawi. Ito po sa Misamis Oriental. Binabalidate pa naman ito dahil nabagsak na ng puno sa kasagsagan ng ulan. Pero subject to validate. May isa na una iulat na nasawi. Okay. Yusek, pwede na ba nating, meron na ba kayong at least listahan ng mga matatawag na mga lugar o probinsya na pinaka-affected po o naapektuhan nitong pagdaan nga po ni Bagyong Aghon? Tama po. Ito po malawak po yung inabot nito halos 7 region. Palit ang matindi yung tama ito na sa person. Ibig sabihin, Cavite, Laguna, ang Talag. Subalit yung probinsya ng Quezon, ang talagang parang inisa-isa yung mga in fact, kahapon, nagkaroon pa ng pagbaha sa lugar ng Lutena. 17 barangay dyan, at 6 ang 6 to 8 yung biglang baka dyan sa area. Palit ngayon, nawala naman. Okay. Yusek Ariel, yung pong concern ng ilan po doon sa ating mga residente sa mga naapektuhan lugar, yung komunikasyon, yung supply ng kuryente at tubig, meron ba kayong update tungkol dyan? Oo. Ang naapektuhan sa ating mga kababayan, marami din po. May hit po 9,376 po yung ating nagulat sa apektad mga kababayan natin. Rin ho yan, 52 na power interruptions, sabihin mga kabala ng 52 na iba't ibang lugar. Ngayon, meron din po tayong mga 57 na mga ports. Hindi ho pinayata mag-operate kahapon. Meron din ho tayong financial na mga paglipad ng aeroplano. Pito po yan. At yung sa mga communication lines up to yung naapektuhan. Karamihan sa Limaropa po. Okay. Yusek, linawin ko lang kasi medyo putol-putol yung unang part ng inyong sagot doon sa tanong. Para lang tama yung nakalagay sa aming graphics. Higit 9,000 residents yung affected nung pagdaan po ni Aghon dito sa ating bayan? Hindi po. 19,000. 19,000. 19? Opo, 19,000. Ganun karami. Okay. At may higit 2,600 last month na nasa evacuation areas sa Samar at sa Bicol. Okay. So, ito pong mga datos na ibinigay nyo sa amin, ito ba ay nai-report na rin po sa Malacanang para kanila pong matugunan yung pangangailangan ng mahigit 19,000 po ng mga residenteng naapektuhan nga? Tama po. Kasi hihingi po ni Pangulong Bongbong Marcos yung pag-uulat namin araw-araw. Isinasabit po namin yan kay Executive Secretary. Huwag naman po tayo mag-alala dahil tanda naman po ang pamahalaan, naka-petition po tayo ng non-food at food items na 2.4 billion. Hindi nga lang, unang bagyo pa lang ho ito, kaya marami pa tayong pondo. Isang hirit na lamang, Yusek Ariel, na datos na baka hawak na po ninyo sa inyong report. Yung pagdating sa agrikultura, kung gaano kalaki yung naging pinsala dito sa Baguio. Sinabi nyo, ang lawak ng mga naapektuhan. So yung mga agricultural lands natin ay malamang na hinagupit din. So meron na ba kayong datos kung gaano kalaki yung pinsala? Wala pa po yung official report mga nangyaring pinsala sa agrikultura. Dahil malawak po ito na kinokonsult kahit hapon talaga nasa nagsaga pa tayo ng bagyo. Subalit kailangan maunawaan po natin. Halos hindi pa nga tapos talaga ang El Nino. At sa El Nino, mahigit 10 billion yung naging pinsala sa ating agrikultura. Of course, nakatulong naman ng pamat na mahigit 10.2 billion sa pag-alalay sa ating kababayan. Kaya itong iulat na damages sa nangyaring bagyo kahapon,
yan ay magiging on top doon sa 10 billion na nangyari kabuuan sa buong El Nino phenomenon po. Iulat po namin sa agad. Maaari kang mamaya o bukas, meron na pong ulat tungkol sa agrikultura. Kumbaga, expect na natin na tataas nga, no? Dahil on top of kung ano pa yung naranasan ng Tagtulog. Tama po. Okay. Hindi pa tapos ang El Nino. May pagpinaputa. Okay, naku, maraming salamat, OCD Administrator at NBR-RMC Executive Director Yusek Ariel Nepomuceno. Kahit hindi pa handa yung karamihan ng datos, talagang kinausap kami. Thank you very much po.